Habagat season is here. Kaya para sa biyahe natin ngayon, last chance natin para ma-experience ang sunset sa beach. Ang dadaanan natin ngayon ay ang pinakadirektang ruta mula sa Maynila. Dadaan tayo ng Cavite. Ayos ka. Lulusot sa sikat na Kaibiyang Tunnel hanggang umabot tayo sa beach ng Nasugbu. Let's go! This is Jay Zomoto at welcome po ulit sa adventure natin papunta ng Nasugbu, Batangas. Ang una nating dadaanan para sa biyahe natin ngayon ay ang Cavitex. Ito ang expressway na nagkokonekta ng Maynila sa western part ng Cavite. Easy trip nga pala ang gamit ng RFID dito. Iba sa SLEX na autosweep naman. First time nating dadaan dito at medyo nakakalito yung mga exit kahit may mga signages. Kaya ito ang mga lilikuan nyo kung dadaan din kayo rito para hindi kayo magkamali. Good morning. Good morning ka. Hello. Ngayon lang ulit tayo babiyahe. Nasa Kawit, Cavite tayo ngayon. Jollibee. Pupunta tayo ngayon ng Nasugbu para mag-beach. Bali, ang dinaanan natin kanina ay iba sa usual nating ruta. Hindi tayo nag-SLEX, tapos hindi rin tayo nag-Tagaytay. So, ang daan natin kanina ay nag-Cavitex tayo. Kasi mas malapit to supposedly. So, mamaya makikita natin yung daan kung gaano ka iba ba siya dun sa usual nating daan na Tagaytay, Nasugbu. Daanan natin yung hindi pa natin nadadaanan na ruta papunta ng Nasugbu, Batangas. So yun pala, ngayon lang ulit kami nakabiyahe. Parang 1 month kaming walang upload. So pasensya na po. Ngayon lang nagkaroon ng time na lumabas. Antay lang natin yung order natin. Hey my dudes, bounce na tayo. May mission tayo. Bukod sa kailangan natin dumating ng safe dun sa beach, meron tayong dalang takeout. Ito ay pagkain ng inaanak ko. So kailangan madala natin to sa resort ng hindi sumasabog. Ito pala ay chicken kasi gusto niya ng chicken. Favorite niya. 2-piece chicken pa nga. Sorry, nahulog kayo guys. Drip check. Ayan. Hindi na kami Power Rangers. Baka nami-miss nyo na yung pink and red namin na riding jacket. Hindi na yun yung gamit namin. Meron pa tayong mga 40 minutes papunta dun sa susunod nating stopover sa may Naik. Let's go! Mainit na! Alright! Yun pala yung maganda dito sa Dominar, no? Meron tayong orasan dito sa cute nating second screen. Ngayon ay 11:26 na. Ngayon usually kasi kung naaalala nyo, maaga natin gusto laging umalis. Usually, 'di ba? Pero dahil ngayon 2:00 ang check-in dun sa resort na pupuntahan natin. Tapos may mga kasabay kasi tayo. Well, kasama pala, hindi kasabay. Kasi hindi natin sila kasabay pumunta. Tayo lang ulit ang nakamotor. Tapos yung mga kasama natin ay nandun na sa may Naik. Dun sa 2 beses natin pumunta dito sa or bumiyahe sa Nasugbu, ang usual na ruta natin ay SLEX. Tapos Nasugbu Tagaytay Road tayo. Pero ngayon dahil nauna na yung mga kasama natin, sila na ang namalengke. Kaya tayo, ang iintindihan na lang natin ay makadating ng safe at hindi maluto sa heat stroke. Though in fairness naman, hindi ganun kainit ngayon. Kanina pagbiyahe namin ng mga 8:00, cloudy naman. Ngayon medyo nararamdaman na natin yung init ng araw ng tanghali. Pero tingnan nyo, medyo cloudy.
wag lang uulan. Yun lang ang ipanalangin natin, na wag lang uulan. So kung kayo ay nagtataka, ngayon ay katapusan na ng May. Tagal natin walang upload. Tagal nang wala nating biyahe. Ang huli ata namin ay ano ba, April? April pa ata yung Zambales natin. Grabe, no? Medyo busy na rin kasi ngayon, kaya mahirap nang pumiyahe. Mahirap na magplano ng biyahe kasi ang daming, medyo maraming gastusin sa gas, sa kuryente. Kaya ngayon lang tayo nakalabas. So ang ruta pa lang ito ay Governor's Drive. Ito ay straight shot mula Kawit hanggang Maragondon. So Naik, diretso tayo. Naik, Tanza. Life update, napaliligiran tayo ng malalaking truck dito sa intersection na to ng Kawit, Tanza, Rosario. Ang lalaki. Lalaki ng truck dito. Ah! Oh. Oh. Wild. Ang galing. U-turn slot. Grabe naman to. Ayos ka. Ay, grabe yung wild nyo, Cavite. Mas nasistress si Joy pag ganun eh. Yung ewan ko naririnig sa mic, pero siya yung nagmumura sa likod eh. Ako chill lang ako. So kaya nga pala kami dito dumaan kasi mas maikli siya kaysa kung dumaan tayo ng SLEX Tagaytay. Yung original na ruta natin is 125 kilometers kung tama ako ng pagkakaalala. Ito ay supposedly mas maikli ng 30. So 90 kilometers lang. Ang trade-off lang doon, ganito yung daan. Bayan-bayan talaga, my dudes. Yun lang yung hirap pag naka big bike tayo kasi wala tayong phone mount. Natuto na ako kasi dati nalaglagan na ako ng phone. Kaya ayokong nagpo-phone mount sa handlebar. Kaya hindi ko makita kung nasa na tayo. Nagbabase lang ako sa Google Maps, dun sa audio queue ng Google Maps dun sa intercom. Kaya pag nag-e-edit tayo ng vlog, nilalagay ko yung mapa. Naglalagay ako ng animation ng mapa dun para makita nyo rin kung nasan tayo. Yun na pala, welcome to Naik. Kinakabahan ako kasi hindi nagsasalita yung Google Maps ko. Baka nawawala na tayo. Teka, tigil muna tayo somewhere. Teka, tigil muna tayo dito kasi hindi ko alam kung nasan tayo. Hindi tumutunog yung maps natin. Ay, oh, malapit na pala tayo. Sa McDo daw sila. Ha? McDo. McDo? Okay. So malapit na, okay. So hindi tayo namawala. Hindi pala namawala si Jay Zamoto. Safe, safe, safe. Alright, we're here. Yes sir, nasan sila? Kunin na namin to kuya. Malaki kami. Okay. Touchdown. Okay, so 56 minutes, 39 kilometers to our destination. ETA natin is 1:42. Let's go. Nice. Yan, habang lumalapit tayo dun sa bundok, nagiging forest, parang forest road na to. Nahihirap dito dahil 2-lane highway siya. Tapos may mga nagbababang bus. Tigil talaga yung buong lane. So alalay lang tayo. Makakasabay mo talaga sila. Yan, overtake na tayo. Safe, good. Sabi sa maps, continue for 27 kilometers. So dire-diretso na to. Wow! Pabundok na tayo, my dudes. Alright. Maganda yung daan dito kahit pa paano. Tarik.
Perfect weather, perfect riding conditions, hindi basa, hindi basa yung daan, wala tayong masabay. Let's go! Coffee shop oh. Oh, maganda dun ah. Ternate pa pala to. Parang pwede magkape dito. Yo! You know, sheesh! May Bajaj Maxima din pala dito. Padaan po. Thank you. May menor lang tayong konti dito kasi hindi natin kita yung taas. Yan. Ito yung Puerto Azul. Medyo malubak lang. Ang lubak. Yan. Okay. Maganda. May pitik ba dito? Pitik ba to? May pitik pala dito. May pitik. Woo! Ganda. Ito pala may dudes. Usually, share ko lang usually habang nagbablog kami, habang bumabiyahe kami in general, may tendency ako na pag nag-drive, dire-diretso. Hindi ko masyadong pinapansin yung mga paligid, ganyan. May pinapansin ko, na-amaze ako, pero hindi ko masyadong binibigyan ng panahon para i-appreciate yung ganun. Tapos sabi ko kay Joy, next time na bumiyahe kami, sige, pag ganito na scenic route, hindi natin kailangan magmadali. Appreciate lang natin yung daan, yung nature na na-experience natin. Para naman, sayang din kasi yung memories na destination lang yung habol natin, kumbaga. You know, yo! Natatakot daw si Joy baka agawin yung 360 ng unggoy. May mga unggoy nga pala dito. Sabi naka big bag daw yung unggoy. Tapos nagbablog daw. Makakita kaya tayo ng unggoy? Yun din pala, yun yung wala sa Marilaki. Walang mga unggoy doon sa daan. Ang tanging mga unggoy lang doon, mga nakamotor. Pero dito baka mamaya kasi may biglang tumawid. O baka may naglalarong unggoy sa gilid, di ba? Hindi natin masabi. Mga unggoy! Oh! Oh! Oh, mga unggoy! Nakapatay yung camera, mga unggoy! Oh, kaya pala ang bagal ng mga tao doon, may mga unggoy. Sabi ko nga, ang dami nila nakatambay. Ayun oh, laki ng unggoy oh! Wow, kumakain siya. Nakakita tayo ng unggoy today. So, ito pala tip my dudes suggest din to nung isa sa mga bossing ko na kasama ko sa rides. Pagka ganyan na ko-corner tayo, liliko, pwesto daw tayo sa labas ng corner. Ito, kunyari yan, kung pa kaliwa yung liko, sa kanan tayo nung lane. Kasi para mas malaki yung visibility, mas kita natin yung nasa harap natin. Tulad nito, kunyari, kung nandito tayo sa labas ng lane, mas kita natin kung may debris ba sa daan o kung may kasunod pa na liko. Mas safe daw. Medyo mas malapit lang tayo dun sa kabilang lane, pero basta hindi naman tayo lalagpas. Tapos bukod doon, hindi natin kailangan masyadong mag banking. Hindi masyadong sharp yung liko natin.
Kumpara mo kunyari nandito tayo sa loob. Hindi ko kasing kita yung kasalubong. Kumpara sa kung nandito tayo sa labas ng curb. Ayan o. Mas kita ko yung nasa harap ng pickup. Kita ko yung kasunod na kalsada. Pro tip. So kaliwa tayo dito. Kung nakita nyo yung malaking tunnel na yan, hindi kayo dyan. Kaliwa tayo. Okay. Bakit may lobster sa bundok? May lobster oh. Ang kulit. Ang ganda talaga pagka may puno eh, no? Kaya grabe na talaga yung ginagawa sa mga puno ngayon sa atin eh. Inuubos sila. Kaya lalong umiinit ang panahon. Mauubusan tayo ng puno. Sharp curve ahead daw, sabi. Yes sir. Eto na ata yun, my dudes. Tunnel, vertical clearance 4.85 meters. I think eto na yun. Sumisikap na yung daan eh. Oo nga, ito na ata. Ay, ito na ang Mahiwagang Kabyang. Ano yan? Ah, okay. Alam nyo na, pag may tunnel. Ang dilim! Gago! Wala akong makita! Legally obligated bomba sa tunnel ng Kabyang. Ayan na yung dagat. Yo, ayan na pala. Hindi ko alam kung nakita sa camera. Ayan na. Yun. Oh, dagat. Let's go. Ayan na. Wow, parang portal. Ayan o, portal o. Ganda sana mag-picture dyan o. Palapit na palapit. We're almost there. Nakapasok na tayo ng Batangas. Turn natin, Nasugbu Road. Hindi pala nawawala si Jay Zomoto. Nag-a-atras po siya na. Ay, Diyos ko.
Okay, my dudes, dumating na tayo sa ating resort. Parang ang sikip dito, no? Ang sikip tingnan. Ito yung common area. Medyo maraming gamit ng bata kasi may mga bata tayong kasama. Ito yung kitchen namin. Tapos merong ano ba to? CR. Dalawang CR. Yan, ito si Joy. Anong ambag natin? Inihaw. As usual, inihaw dahil may swimming tayo. Yo. God content, sabi nga ni Jason. As God intends. Isa yung mga luto ng kasama namin. Ito yung sa second floor, yung tulugan. Yan, ito yung gamit namin. May dalawang double deck. Good for 3, good for 2. May mga kutsyon. Sorry, sobrang gulo pa talaga kasi magulo ang mga tao. Yan. Malamig naman. Ito yung aircon nasa taas. So malamig naman dito. Kahit mainit ang panahon sa labas. Nagpahinga lang kami saglit kasi sobrang init kanina tapos nagkawala-wala pa tayo papunta dito. Tapos mamaya, labas tayo sa beach. Alright, my dudes. Success! Dumating na tayo. Okay? Sige, mamaya na lang ulit. Update pala dun sa crispy chicken natin. So, disaster. Hindi masaya dahil sumabog ang kanya. Ito pala. Yeah. Disaster. Tapos na 5:40. 5:45 na. Pwede natin puntahan yung sunset na hinahanap natin. Trip check. Yo! Yung puti ko dyan. Perfect. Oh, ganda nung... Ganda ng ano? Ganda ng 360. Brown siya. Brown sun dito. Ayan na. Nagaganda Teka. kami. Daming tao. Oh, at ang lakas ng alon. Yan, dyan kami nag-camping noon sa kabilang resort lang, dun sa Sandy lang. So katabi lang nito. Ayun na, lumalabas na yung araw. Sumisilip na siya. Tignan mo na. Ayun na, sumisilip na. Let's go for it. Ayun na. Yo! Sumisilip na siya. Sa layo ng binyahe natin, matapos tayong magitgit sa daan at mabilad sa araw, masasabi ba natin na worth it ang biyahe na ito? Ang masasabi ko dyan, hindi palaging kailangan magmadali. Ang mahalaga ay ma-enjoy natin hindi lang ang patutunguhan, kundi pati na rin ang biyahe. Salamat po sa panonood and as always, cheers!